a glimpse to the new things from heaven. A glimpse to the new things from heaven. Mula sa Tagalog, isang pagsilip sa mga bagong bagay mula sa langit. A glimpse for the new things from heaven. Let us open our Bible in the book of 2 Peter chapter 3, verse 10 to 14. Sabi po sa beginning verse 10, sabi po doon, "But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, and the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. As you look forward to the day of God, and speed is coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and new earth, where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him." Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na huli ay magsama-sama at pakinggan ang iyong banal na salita, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang aming puso at isip ay maging bukas ngayon upang pakinggan ang iyong mga salita at upang kami po'y matuto at ang lahat ng aming pong matutunan ay may apply namin sa sa aming pong mga buhay at magamit namin sa aming pong pagsunod sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo namin nakakatiwala ang lahat, sa iyo namin ibigay ang aming pong mga oras ngayon, Panginoon. Hayaan po, Panginoon, ang aming puso, isip ay nakatuon lamang sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay patuloy na matuto mula sa iyo po mga alituntunin, mga katuruan, Panginoon, mula sa iyo salita. Salamat po po. Ito po ang aming dinahin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, are you ready? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon is, my title is A Glimpse to the New Things from Heaven. Well, actually, ito po ay ito po yung connected sa 16 of the 16 fundamental truths of TFI Church. So kasi yung napag-aralan po natin, 15 lang. Yung pangulo po, ito po yung 16. It's about the new heaven and the new earth. And I'd like to disclose it for us today for the benefit of the candidates for the water baptism and also to all of us. Kasi ito po yung isa sa 16 fundamental truths na pinag-aawakan po natin. That there will be coming of new heaven and new earth. May darating pong bagong langit at bagong lupa. Again, na-amaze kayo, no? So what will happen to this present earth that we have right now and this present heaven, or the present heaven and the present earth na meron tayo? Ano yung mangyayari? So sa ating po pag-aaralan niya. Kasi magkakaroon ng bago. Ibig sabihin, yung lupa ay papalitan, mawawala. Atin po siyang pag-aaralan. Okay? So, connected po siya doon sa 16 na fundamental o pangunahing mga katotohanan na pinaghahawakan po ng TFI Church. Okay? So, mag-review muna tayo yung mga candidates for baptism. Ano nga po yung number 1? Okay, sino na gusto makasagot? Ano nga po yung number 1 sa 16? The Bible. We believe in the Bible. Naniniwala po tayo sa Biblia that the Bible is the only
and final authority of our faith. Amen? Ano po yung pang 15? Okay. What is number 15? Okay. Kala nyo, kasunod agad yung number ito. Yung number 15, pinag-aralan lang natin ng no third Sunday of September. Ha? Ha? Divine healing. Wrong. Ha? Ha? Blessed hope. Wrong. Okay. Number 15 is the final judgment. Number 13 is yung the blessed hope. Number 14 is the millennial reign of Jesus Christ. And number 15 is the final judgment, and we will now disclose yung pangpanghuli. Okay? Yung po the new heaven and the new earth. That is why our title today is a glimpse to the things, to the new things from heaven. So, tingnan po natin na ngayon ito, the new things, or that looking for the new things from heaven. So, ang particular po na sinabi dito sa ating pong pag-aaral dito sa ating passage ngayon is the coming of the new heaven and new earth, yung pagdating o pagkakaroon ng bagong langit o bagong lupa. Okay? So, makikita natin dito that in verse 10, sabi po doon, tingnan po niyo, 2 Peter chapter 3 verse 10. Para maunawaan po natin, bakit pastor magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa? Okay, sabi dito sa verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, that the elements will be destroyed. What are the elements? Yung lahat ng mga elements. Heavenly bodies, lahat ng mga nilikha. The elements. And sabi doon, and the earth, and everything done in it will be laid bare. So, sabi dito, yung langit, the heavens, yung mga langit will disappear, mawawala sila. And yung lahat ng mga elements, sabi doon, lahat sila ay mawawasak. And sabi doon, karugtong, in everything, or in the earth, everything done in it, the earth, yung daigdig, at lahat ng mga naroon or mga ginawa. So, just look around, ito pong building, yung nasa labas natin, and everything done in it, sabi doon, will be destroyed. Okay, lahat pala ito, walang natitira. Okay? Kaya pala merong pinapangako at pinanghawakan natin pangako that the coming of the new heaven and the new earth. Now, ano po yung mga proseso na meron tayo ngayon na pinahahalagahan natin ng higit sa pagpapahalaga natin sa Diyos? Sa proseso, pag sinabi pong proseso, yung ating mga pag-aari, yung proseso, halimbawa, meron tayo 10 hektaryang lupa. And we take care about our concern for that possession is talagang mahal natin siya. Talagang higit yung pagpapahalaga natin siya kahit sa anumang bagay. It is our possession. And normally, ngayon po sa ating kapanahunan ngayon, what we have right now, or yung ating mga possession ngayon, normally, sa isang tao na hindi nakakilala si Diyos, higit yung pagpapahalaga sa mga possession na yun. Tama mo ba? Amen. Higit yung kanyang pagpapahalaga. Higit yung kanyang concern doon sa mga pag-aari na yun sa mga tao hindi nakakilala sa Diyos. Pero sa atin po na nakakilala sa Diyos at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at Pagligtas, atin po higit na pinahahalagahan yung mga bagay na ipinapangako ng Diyos, mga bagay na darating. Yung mga new things that comes from heaven. So, at kung pinahahalaga po natin yun, lalawakan natin yung
panahon nila. That time will come that everything here on earth will disappear, will be destroyed. Okay? Tingnan mo yung hawak-hawak ko kayong cellphone. Eh, yung nilalaro hawak ako nag-reflex dito at hindi ka nakikinig. Yan po, mawawala yan. Sino may hawak ka cellphone? Paki-wave ko. Binabasa naman nila yung Bible nila sa cellphone. Lahat po yung mawawala. Yung mga possession na yan, material things na yan, sabi ko dito, lahat yun, everything done on earth will be destroyed. Okay? At ang maganda doon, meron pa ako that is coming of the new heaven and the new earth. Sabihin kung lahat ng mga bagay na ito na ating pinanghahawakan ngayon, yung mga proseso na meron tayo, na minamahal natin ngayon, ay mahal natin. Higit na buksan natin yung ating puso para mahalin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Sapagkat, sabi ko sa kanyang salita, ang mananatili lang up to eternity are the things of God. Okay? The things of God. Yung maganda mga damit natin, hindi natin madadala yan sa heaven. Yung maganda mga alahas natin, maiiwan natin lahat yan. Okay? Hindi natin yan madadala sa doon sa kaharian ng Panginoon. That is why, pahalagahan natin yung mga bagay na meron tayo. Pero dapat ang higit na pinahahalagahan natin over everything and above all else is the things of God. And yung mga bagay na tungkol sa Diyos. Kanina nga ako, nagmahalog na ako sa nagagaling ko natin. So nakita ko dito, kung kasi na pala ulit sa akin. Hindi marami pa ako ministerial clothes na hindi nagsumikip sa akin. Dati, hindi ko na mabuto kasi mabalong ko dati, mabalong sinisyon, hindi pa sumot. Sinisip dito. Kanina sinuwat ko ito, siya na. Ibig sabihin, lumita ko na po. Kanina ko na po. So, and time to evaluate yung mga bagay na tinatago natin. So, ano ba gagawin ko sa mga damit na yan? Bakit tinatago mo pa? Hindi mo pa itapon yan o pamigay mo yan? Sabi ko, may tatanggap ba yan? Sino ba naman yung kapit-bahay mo natin? Magbabaro yan. Magbabaro ba na yan? Naman. Hindi naman. Hindi bibigyan mo na. So, hina ko lang dyan. So, yung mga bagay na yun na iniingatan natin, lahat po yung mawawala. No, it will disappear and it will be destroyed. Okay. So tuloy po tayo. So, the new things from heaven, okay, sabi po, in verse 10 to 11 of the book of 2 Peter chapter 3, sabi po that the heavens will disappear and everything will be destroyed. The earth and everything done in it will be laid bare. So sabi doon, ang lumang langit at ang luwang lupa at lahat ng mga nasa lupa ay mawawala, mawawasak o wawasakin at magkakaroon ng isang bagong langit at bagong lupa. Sabi po doon sa Revelation chapter 21 verse 1, sabi po ni John in his vision, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Okay? And there was no longer any sea. Sabi doon, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat yung dating langit at dating lupa ay lumipas na at nangawala na. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 1. Ibig sabihin, lahat na mga nakikita natin ngayon are just temporary. Meron talagang piniprepare ang Diyos when we talk about eternity, yung pangwalang hanggan, may piniprepare ang Diyos na pangwalang hanggan. Hindi po itong nakikita natin mga material things sa ating paligid. Yung electric fan, mga yan, hindi po yan. Inuupo mo, hindi yan. Because God is preparing a new heaven and new earth. Piniprepare niya ito para sa eternity. Ibig sabihin, yung lahat na nakikita natin ngayon is just temporary things. Amen? Yung meron kayo ngayon, temporary yun. Itong microphone na ito, temporary yan.
yung bahay mo, temporary yun. Okay? Yung lupain mo, temporary yun. No? Lahat yun. Yung kausukutan natin, yung mga kali-alian natin are just temporary things. Because God is preparing a new heaven and new earth, new things para po sa ating pagwalang hanggan. Glory to God. So, ang lumang langit, lumang lupa, lahat na nasa lupa ay wawasakin at pagkakaroon ng bagong langit at lupa. Now, pag-aralan po natin ngayon larawan or the portray of the new things coming from heaven. And Revelation, napunin niyo ako. Okay? Sabi dito, in verse 21, sabi doon, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. And in verse 2, ito po yun, for us to study the portrait of the new things coming down from heaven. Sabi po dito, from the new heaven. Sabi dito sa verse 2, I saw a holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven, that God prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Sabi doon, sa pagdating po ng new heaven, sabi ni John, as he continued his vision, he saw a new Jerusalem coming down from the new heaven. Coming down from heaven. Sabi doon, siya ay nadadamtan. Sabi dito, prepared as a bride. So katulad siya ng babaeng ipinakasal at ikakasal at siya nadadamtan o nadadamitan ng napakaganda. Sabi doon, at inihahanda siya para ikasal sa kanyang mapapangasawa. Okay? So, and as we continue to study and have a glimpse to the portrait of the new things coming down from heaven, ito yun, yung bagong Jerusalem na bumaba mula doon sa langit, ay ang larawan niya ay katulad ng isang babaeng nararamdaman ng napakaganda at siya inihahanda para magpakasalo sa kanyang magiging husband o magiging asawa. In verse 21 of 11 or verse 11 of the chapter 21 of the book of Revelation, it shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. So pinag-aaralan po natin what is the description of the portrait of the new things coming down from heaven. Sabi po doon, a new city of Jerusalem comes down from the new heaven. At siya'y nadadamtan na napakagandang damit, no? At siya'y parang isang babae ikakasal para doon sa kanyang magpapangasawa. So, ito po, ang tinutukoy ko dito, sa malalim na pag-aaral, ito tumutukoy doon po sa mga iniligtas. Sa mga iniligtas, yung mga tayo, yung mga Kristiyano, yung mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon. That, sabi doon, umababa siya mula sa langit, nadadadamtan na napakaganda at nakahanda na siya para ipakasal sa groom. At ang groom po dito is Jesus Christ. The bride na nadadamtan ng beautifully dressed is the church. Tayo yun. At sabi doon, as we study further in description po, sabi doon, it shone like a glory of God. Nagniningning siya katulad ng kalwalhatian ng Diyos. Ito yung mga pinabanal, ito yung mga iniligtas, ito yung mga nirapture, ito yung mga ibinukod. Ito yung nakaranas ng blessed hope. Ito yung church na kung saan dahil sila ay nilinis, pinatawad ng Panginoon sa lahat ng kanilang kasalanan. Ito ngayon yung kanyang kaanyuan. As He comes down from heaven, sabi doon, nadadamtan siya ang nagniningning at ang kanyang kaningningan ay katulad ng kalwalhatian ng Diyos, and its brilliance was like a very precious jewel. Ang kanyang kaningningan ay katulad ng mga mamahaling alahas.
very precious jewel, like a jasper, like clear as crystal. If we study further, yung pong Revelation chapter 21 and verse 19 to 26, nandun pa po yung mga description about that new place, the city of New Jerusalem, na kung saan, paano siya dinidescribe na Revelation. Sabi po doon, wala nang dilim doon, wala nang gabi. Wala, hindi na kailangan ng liwanag sapagkat ang Panginoon mismo ang tatanglaw sa kanila sa buong maghapon o sa buong 24 hours. Okay? Wala na daw mga pakit, wala na daw mga pakit na bagay, wala na daw mga bagay na nalubulok kasi sira. No? Dahil lahat yun ay nilinis na at nakahanda na nga siya para makasama or pakasalo sa kanyang groom, which is Jesus Christ. So, napakaganda ng description na pinapakita. Kamanghamang nga, that if we ikukumpara po natin sa pinakamagandang bagay na meron, hindi po siya sasapat kung anumang meron tayo. That is why, let us all be excited dito po sa mga bagay nito. Na dahil bilang Kristiyano, ang kagalakan pala ng puso natin ay hindi lamang yung pagkakaroon ng maraming mga material things in this present life. Because dapat po natin malaman that our God is preparing for us yung mas higit pa kaysa sa mga bagay na ito. Yung higit pa sa mga bagay nito. Imagine, yung ginawang paglilinis, pagpapatawad, at yung pagliligtas, paglilinis, pagpapatawad sa atin ng Panginoon. So, ganito tayo tinitingnan ngayon, dinidescribe ng Biblia, na tayo po ay, nagniningning katulad ng kalahatian ng Diyos, at yung ating brilliance, yung ating kaniningan, yung ating worth, yung ating value, ay katulad ng mamahaling, higit pa sa mga mahaling alahas, like a jasper, and it is clear as crystal. Ganun po yung ating description according to the Bible. Because of what? Dahil po doon sa pagtanggap natin kay Jesus, sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon at Pagligtas, sa pananampalataya natin sa Kanya, sa pagtanggap natin sa Kanyang biyaya, kaya po tayo nagkakaroon. That is why, kung tinilang po natin yung ating buhay, natanggap natin na meron tayo simula na tinanggap natin si Jesus, napakaganda po niya. Ito po yung napakagandang buhay na dapat natin laging panghawakan at hindi ipagpapalit sa anumang bagay. Amen? So, hindi natin pagpapalit. Let us all be aware, maging bukas ang isipan natin. Ang ganda pala ng ginawa ng Panginoon sa amin. At ang ganda pala ng inihahanda niya sa amin. Higit na mas maganda siya sa mga bagay na nakikita natin sa paligid. Marami po tayo mga pangarap. This dream. And let us pursue our dream. But above all else, tingnan natin ang mga bagay na ito. Na higit sa ating mga pangarap, ito yung ating makamtan sa huli. Ang iba po sa atin, yung mga kabataan, marami kayong achieve or achievement in life na marami mga accomplishment. But above your accomplishment, tingnan po natin ito at pahalagahan natin ang mga bagay na ito. Napakanaisin natin ito ang siya nating pinaka-ultimate goal ng ating buhay. Pinakamataas na naisin ng ating buhay ay yung baka sa atin or tayo ay magmana ng buhay na pinapangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, tingnan po natin ngayon, what is the purpose of this new Jerusalem or city of Jerusalem coming down from heaven? Sabi po doon sa verse 3, Revelation chapter 21, I heard a loud voice from the throne saying, Look, tingnan ninyo,
God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them and be their God. At tingnan po natin yung maliwanag na layunin. Dito po bagong lungsod ng Jerusalem na bumaba mula sa bagong langit. Sabi dito, narinig ko ang isang malakas na tinig at nagsasabi, masdan niyo, God's dwelling place, yung lugar ng pananahanan ng Diyos, referring to the new city, the city of new city of Jerusalem. Sabi niyo, ito yung magiging panahanan ng Diyos. And God dwelling place is now among the people. Ito yung pananahanan ng Diyos, and He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them. Ito na yun. Itong itong new city of Jerusalem, ito po yung babaeng pakakasal, ito po yung church, ito po yung mga iniligtas. Kung alam natin na tayo ligtas, tayo po yun. Kasama tayo doon. Nadadalagdag ng isang napakaringal na karaming kadamdahan. Tayo yun. Ang sabi doon, ang purpose ng pagbaba nito mula sa bagong langit, sabi niya, ito yung lugar na kung saan dito mananahan ang Diyos. The dwelling place of God with His people. Sabihin, mananahan siya sa atin. At sabi doon, they will be His people and God will be with them and He will be their God. Sabihin, ito yung pasimula ng forever, na ang Diyos, ang presensya ng Diyos, ay mananahan kasama ng mga taong kanyang pinili, iniligtas, binihisan, linilis, at mananahan siya kasama ng mga taong forever. Okay. Now, tayo yun. Church, tayo yun. Sabihin, natin po Jesse kanina, ang sarap pagpuri sa Panginoon, ang sarap maranasan ang presensya ng Panginoon. But what we are talking in this verse, in this passage, in this lesson, is that yung po presensya ng Panginoon that dwells within us forever. Sabihin po, nasarapan tayo sa presensya ng Panginoon sa loob ng 30 minuto na tayo nagsumasamba sa Kanya. How much more yung forever that tayo yung lugar na pinananahanan, the dwelling place of God, and yung pananahan niya sa atin ay forever. Di ba ba? Kung sabi natin, napakasarap sa presensya ng Panginoon, napakasarap magpuri sa Diyos, napakasarap maranasan yung Kanyang kapangyarihan, napakasarap maranasan yung Kanyang biyaya. So baka naisip natin ito sapagkat ang pinag-uusapan po dito na pananahan ng Diyos sa Kanyang mga tao, sa Kanyang mga pinili, sa Kanyang iniligtas ay pangwalang hanggan. Sabihin, kung sa presensya ng Diyos ay nararanasan natin yung magaan, kagaanan, kagalakan, walang problema, nararanasan natin yung security, yung safety in the presence of God, ang pinag-uusapan po dito is the presence of God that dwells among His people forever. Doon mararanasan natin yung Kanyang walang hanggang biyaya. Mararanasan natin yung Kanyang pagsama sa atin. Ibig sabihin, wala na talagang pwedeng makaagaw sa atin kasi ito na yung pinaka-final. Wala na pwedeng maka-distract sa atin. Wala nang problema. Wala nang nag-iisipin pa dahil kasama na natin ang presensya ng Diyos. Forever. Now, tingnan po natin another point. To whom God will dwell. To whom God will dwell with in this new city of Jerusalem. Kanino naman daw, sabi ko kanina, church. The Christian. Those that are saved. Yung mga niligtas tayo yun. And if we are sure, tayo ligtas na. If you are sure that Christ is your Lord, sino po dito yung sure na Lord niya si Jesus? Amen. Hindi nga po, may malakas na amen. Sino dito yung sigurado na Panginoon niya si Jesus? Amen! Are you sure? Are you sure? Glory to God. Pero dito, kanino naman daw ang Diyos mananahan? To whom God will dwell with in this new city of Jerusalem. Tingnan po natin sa verse 7.
of the book of Revelation chapter 21. Kanino siya mananahan? Kasi ang pinag-uusapan dito forever. Okay? Sabi dito sa verse 7, to those who are victorious. To those who are victorious. Sino yung mga nagtagumpay? Yung nanatiling tapat sa gitna ng pagsubok ay hindi nila pinagpalit yung kanilang pananampalataya kay Jesus. They are the victorious. Yung sa kabila ng maraming problema, hindi nila pinagpalit yung kanilang commitment to serve their God, their Lord. Sabi ko kanina, sino dito alam niya na Panginoon niya, Panginoong Jesus. Amen. Trials will come. Afflictions will come. Ang tanong doon, pag meron bang pagsubok, meron mga tentasyon, meron kahirapan tayong dadaanan, meron mga bagay na sumusubok sa ating pananampalataya, hindi ba natin ipagkapapalit yung pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin? Amen? So yun po yun. Sabi nito, kanino siya mananahan? Sino yung kanyang mananahanan? Forever. Yung kanyang magiging dwelling place. Sabi doon, to those who are victorious, yung mga nagtagumpay, that even there is trials, there is hardship, there is difficulties in their lives as they are following the will of God. Sabi doon, hindi sila sumuko. And they are victorious. They were victorious. Sabi, to those who are victorious, will inherit all of this. Yung lahat ng mga nagtagumpay, sila yung magmamana ng mga bagay na to. Yung lahat ng mga nagtagumpay. So, ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, at yung iyong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ay aandak-andak. So, let us aim na yung po ay mas maging maalam pa. Maging goal natin na mas maging maalam pa yung ating mga paglilingkod at commitment ng ating pagsamba sa Panginoon. Okay? Dahil ang sabi po dito, kanino siya mananahan forever? Sino yung gagawin niya tahanan forever? Those that are victorious. Okay? Those that are victorious. Okay? Hallelujah. And sabi doon, all victorious will inherit all this. And I will be their God, sabi po ng Panginoon. And they will be my children. Kaya pala sinasanay tayo ng Panginoon na mananampalataya tayo sa Panginoon, dumadaan tayo sa pagsusubok ng buhay. Para tayo ay magtagumpay. Maraming yung ng pagsusubok na pinagdadaanan natin para ma-overcome natin that by His grace, by His power, by His strength, and by His might, we will overcome yung lahat po ng mga trials na yun. Kasi nais ng Panginoon na maging matagumpay tayo. Okay? Maging matagumpay tayo. So, let us understand yung lahat ng problema pinagdadaanan natin, ginagamit ng Diyos upang maging matagal tayo at tayo maging mananagumpay. Okay? Wala pong mananagumpay na hindi dumaan sa pagsusubok. Walang nagtagumpay na hindi dumaan sa pagsubok. At kung merong pagsubok at iniiwasan mo yung pagsubok, hindi ka magtatagumpay. Okay? Kaya kung mayroong pagsubok, haharapin natin sa tulong at awa ng Panginoon sapagkat doon natin mararanasan yung pagiging mananagumpay o victorious. Amen? Amen? Na kahit maraming pangyayari sa paligid mo, for us to be victorious, magpapatuloy tayo. Kahit maraming kumakayaw na sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka magpapatahawa, magpapatuloy ka pa rin sapagkat you want to be victorious. Kahit marami naman kaibigan mo ako, pag-isa ka na lang yan, let's keep on and continue because God wants us to be victorious. So patuloy tayo. Amen. Dahil yun po ang magmamana ng mga bagay nito. Yung mga nagtagumpay. Amen. Yung mga nagtagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Hallelujah. So, I will be their God and they will be my children. Now, another point. What are the restrictions in this new city of Jerusalem? Naalala natin yung purpose ng pagbaba ng new city of Jerusalem. Tinignan din natin ngayon, sino yung pananahanan
ng Diyos in this new city of Jerusalem. Nakita natin those that are victorious. Ngayon po, what are the restriction of this new city of Jerusalem? Kung meron pong makakapasok doon po sa new city of Jerusalem, kung meron pong papasok, meron makakabinan doon, meron din pong hindi makakapasok doon. At yung po ititingnan natin ngayon in this next point. In verse 27 of Revelation chapter 21, sabi po doon, nothing impure will enter into it. Sabi doon, nothing impure, walang sino man impure, hindi dumaan sa pagkakagisay, walang sino man na marumi, walang sino man na makasadanan, walang sino man hindi inangkin yung kapatawaran ng Panginoong Jesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo na makakapasok po. Amen? That is like, it's very important to recognize, acknowledge, and accept what Christ has done on the cross. Yung epekto nito sa buhay natin, hindi lang siya napako doon para maging istorya at kasaysayan natin, nakakaalalahanin natin tuwing mahal na araw-araw si Kristo na matay doon sa krus. Kundi, tatanggapin natin siya, i-apply natin siya sa buhay natin yung kanyang ginawa doon, ang siyang naglinis, nagpatawad sa atin upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Because sabi po dito sa verse 27, nothing impure will enter into it. Hindi dinalisay, walang sino man na hindi nilinis, walang sino man na hindi pinatawad, walang sino man na marumi ang makakapasok dito. That's why the Word of God that reminds us that we need to be holy because our God is holy. You know, the new city of Jerusalem is, sabi dito, the dwelling place of God. It will be the dwelling place of God forever. And if we talk about God, pinag-usapan natin, no? Yung pong attributes of God. Yung pangila po siya sa ating 16 pagdaganda. The one and true God, pangilan siya? Number 2. Number 2, the one and true God. One of the attributes, or many attributes of God, our God is a holy God. Kung dito sa new city of Jerusalem, ang mananahan dito forever is the holy God. So therefore, yung mga kasama nyo should be also holy. That is why, sabi po dito, pinaalala sa atin na walang sino mang marumi, walang sino mang hindi nalinis, walang sino mang hindi pinatawad, walang sino man na makakasalanan ang siyang makakapasok dito. So, sabi dito, nor anyone who does what is shameful and deceitful. So, sino mang gumagawa ng mga kahiya-hiya. At sabi doon, in deceitful, mga pandaraya. Sabi doon, lahat sila ay hindi makakapasok dito. Grabe, no? Nasabihin natin, grabe naman yung Panginoon, no? Lord, nagdadaya pa ako. Lord, gumagawa pa ako ng kahiya-hiya. Pagkat yung sinasabi ko, so therefore, repent. How more acceptable God for us to be able to enter in this. Diba? Yun lang nung hinihingi ng Panginoon. Ginawa na niya sa sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo by offering His life in the cross of Calvary. All I have to do is to acknowledge yung ginawa niya. Tanggapin si Jesus. At ang kaligtasan ay matatanggap natin as a gift, as a favor, as a grace. Sabi doon, ang pananampalataya, ang kaligtasan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Ito'y biyaya ng Panginoong Diyos sa atin sa pagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Yung lamang it is as easy as that. No? Tanggapin natin yung regalo. Regalo ng kaligtasan dahil ito'y biyaya na sa pagtanggap natin manampalataya tayo kay Kristo na bukod na anak ng Diyos. At doon na po ito sa kaligtasan sa atin. Ang sabi doon, even anyone who does what is shameful and deceitful, yung mga karubal-lubal, kahiyahiya, at mga pandaraya ay hindi makakapasok doon dito.
but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Sino lamang ang makakapasok dito ay yung lamang ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Those that our names are written in the Lamb's book of life. Yung mga tao na ang kanilang pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng Cordero, which is the book of life. Dala natin ang tinanggap natin si Jesus, kung totoo natin siya tinanggap sa ating puso at ginawa natin siya Panginoon ng ating buhay, at ating mga pangalan ay sinulat doon sa book of life. But if it is until now, yung pagtanggap natin kay Jesus ay hindi totoo, this is now the right time to receive Him truly in your life. Let Him be your Lord. Let Him be your Savior. Let Him be the Master of your life. Kasi ang dali lang naman sabihin ng Panginoon si Jesus, well, actually, every people in the Philippines, sabi ng 85% of the people in the Philippines call Jesus as their Lord. Tumatawag sila kay Jesus, Panginoon, Panginoon, Panginoon Jesus. Sabi po doon sa Matthew chapter 7, ano po sabi doon? Hindi lahat ng tumatawag sa atin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian. Kundi, yun lamang tumutupad sa kalooban ng aking pagkakasala. Amen. Hindi pala ibig sabihin tinatawag natin sa Lord, ligtas na tayo. Kundi sabi Lord, yun lamang tumutupad sa kalooban ng Diyos ang mga. The final admonition or final admonition for para bang ito yung pinaka-final na pakiusap or reminders for us today. And this is also the conclusion of our study today. Balikan po natin yung sinabi po doon sa ating text. Sino po na ating text natin yan? Yung main text. Kasi yung kabuuhan ng ating lesson, ginawa ko sa Revelation chapter 21. Pero may binasa po ako kanina na main text natin. Sino po na ating 2 Peter chapter 3 verse 1. 2. 14. Ayun. Tandaan nila. Okay. Sabi po, balikan po natin siya. As a final admonition for all of us. In verse 10, sabi po dito, but the day of the Lord will come like a thief. Ang pagdating ng araw ng Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw. Ano ibig sabihin nito? Medyo laliman natin. Parang isang magnanakaw. Meaning, wala siyang nakakalam ng specific date. Tulad sinabi ko, Herbs, nung last 2 Sundays ago. Wala nakakaalam kung kailan ito. That's why, let us all be prepared. Maghanda po tayo lahat. Hindi natin pwedeng sabihin, baka pa ako. Saka na lang muna yan. Marami pa akong gustong gawin. No? Habang ginagawa po natin yung gusto natin gawin, let us all be prepared at the coming of the day of our Lord. Marami pa tayong pangarap gusto natin i-pursue. Marami pa tayong nais i-accomplish. Marami pang mga achievement na gusto natin marating sa ating buhay. Pero this is my challenge. Habang ginagawa po natin yun, habang pinupurso natin yung mga pangarap natin, gawin natin din yung nararapat na panahanda sa araw ng pagdating ng araw ng Panginoon. Sa panahon ng araw ng pagdating ng araw ng Panginoon. Let us all prepare. So, habang hinahanda natin, habang ginagawa natin yung mga bagay, hinahanda natin ang ating sarili. Because the day of the Lord is coming like a thief. Wala nakakaalam. Iba paano kung dumating niya siya doon sa panahon, hindi ka naka-intrude
Sa panahong busy tayo. Sa panahong ang dami nating kabalahan sa buhay at walang tayo ng panahon sa Panginoon. That is why the Bible is reminding us that the day of the Lord is coming like a thief, na tulad ng isang magnanakaw na walang nakakalam. Na ibig sabihin dito, dapat natin siyang pagdahandaan. Any time of the day, pwede siyang dumating. Any time of the day, pwede mangyari ito. So dapat ang ating buhay ay ating pong inihahanda sa bagay. And the heavens will disappear. And it disappear with a roar. And the element will be destroyed by fire. In the earth, in everything done in it will be laid with lahat po yun, yung mga bagay-bagay. Yung lahat ng pinagkakaabalahan natin, mawawala. Even the heavens, yung mga langit, it all disappear. And even the earth, and everything done in it, lahat namang ginawa din sa earth. Ano mga ginagawa? Ano mga ginagawa ng development sa earth? Ang dami. Mga condominium, mga establishment, mga buildings. No, yung iba, kulang na yung lupa, tinatampakan pa yung dagat para magagdagan yung lupa para magpagtayo ng mga building. But the Word of God tells us today, all of this will be destroyed. Lahat na yan, mawawala. Amen? Glory to God. Sabi doon, everything done in it will be destroyed. In verse 11, since everything will be destroyed, ito po yung paalala, in this day. So, gayon alam natin ang lahat ng ito pala ay wawasakin. What kind of people we ought to be? Alam natin na ito pala yung temporary, dapat lang ito mawawala. Kasi may piniprepare ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Okay? So, sabi dito ang tanong, ano dapat tayo mga uri ng tao? What kind of people ought us to be? Sabi ko doon, yung sagot andito na rin, we ought to live holy in godly life. So alam natin yung mga bagay na yan is just temporary. So anong uri daw ng mga tao tayo dapat na pagkakaalam ng katotohanan na ito? Sabi nito, dapat daw tayo ay mamuhay na isang buhay na banal at makadiyos na uri ng Panginoon. We ought to live a holy and godly life. Because we know everything, yung lahat ng mga bagay na nag-define sa atin, lahat po yan ang temporary. Yung mga bagay na pinabibisihan natin, pinagpapalit natin sa kalooban ng Diyos, are just temporary. The challenge for us today is we ought to live a holy and godly living. Ought to live holy and godly living. Yes, ang dami po natin dapat gawin. Yung mga estudyante, magtatapos pa ng pag-aaral. But we ought to live a holy and godly living. Pwede po tayong mag-aaral ka, ngunit sinasanay mo yung sarili mo sa kabanalan at katuwiran ng Diyos habang nag-aaral. Diba sa atin, pero marami pa akong career na gustong i-kurso. Habang pinakurso po natin yung career natin, we ought to live a holy and godly living. Habang pinukurso, habang nagpapayaman ka, pwede namang ikaw din ay nananatili sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Amen? Mahirap diba? Sabi ni Jesus, mas madali yata makapasok pa yung kapilyo sa bulas ng karayat kasi sa mayaman. Pero sabi po ni Jesus yun, kung ang puso natin ay hindi tama sa harapan ng Diyos. But if our heart is right before God, amen? So pwede po tayo mabuhay sa buhay na pinababala ng Diyos at buhay na nasa ilalim ng katuwiran ng Diyos kahit tayo po mayaman. Okay? Sabi ng isang mayaman, lumapit kay Jesus, Lord, lahat ng Guru, lahat ng mga kautosan mo ginawa ko at sinunod ko na ano pang nais mong gawin ko para makasunod sa Panginoon. Sabi ni Jesus, mayaman, ito yung gawin mo. Lahat nagawa mo na, lahat ng kautosan nagawa mo na. Umuwi ka.
Bilangin mo lahat ng kayamanan mo at yung iba, ibahagi mo sa iba. Ipamigay mo sa iba. Share with others. Sabi ng Biblia, nalungkot ang mayaman ito sapagkat napakayaman. Nung narinig niya yung word ni Jesus, go home and share your wealth with others. Sabi niya, this rich man, nalungkot siya because that man is so very rich. Amen. Pero kung tama po yung puso natin para sa Panginoon, pag pinayaman tayo ng Diyos, part of our wealth in Jesus, buong puso natin napakagod sa pagpapalawak ng kanyang Diyos. Tama po ba? Marami na akong narinig na, gusto, kaya ako, pag nagkatrabaho ako, yung 90% ng sweldo ko, ibibigay ko sa sarili ko. Pero ganun, basta pag nakatrabaho kami, magkakaroon ka dito, hindi gagawin natin. Pero pag nandun na po, nawawala. Nawawala yung panahon. Para lang yung isang tao na lumapit sa pastor, pastor, nalaga po akong baboy. Pastor, pag lumaki po yan, yung times yan, ibibigay ko sa church. Eh, lumaki nga yung baboy. Kasi pinag-pray ng pastor. Lumaki at ang bibinta niya, 20,000. Ang problema ngayon yung nag-alaga ng baboy. Nagbibigay ko ng tithes, 2,000 yun. Ang laki na. Ano kayang gagawin? Kasi binibigay ko ng baboy. May alaga din akong pusa. Yung pusa ang ibibinta ko ng 20,000, basta bibilhin yung pusa ko, kasama yung baboy ko. Ito ba ako yung pray na lang, pero yung pusa ko, bibilhin niya ng 20,000. So, dinispose niya, yung pusa na yung baboy, hindi siya nag-tights. Kasi, nangako siya nag-tights sa baboy. Eh, pinamigay lang yung baboy niya, pinamigay yung pusa niya. Wala naman siya pangako sa pusa na nag-tights. Nakuha ko yung istorya. Diba, karaniwan mo, gano'n, kung kanan ka na, hindi na pwede. Because, yung may katunayan na ang pinakahadlang po sa maraming bagay, sa mga bagay, for us to pursue, for us to live a godly and righteous living before God, things of this world. That's why our lesson today reminds us that all the earth and everything done in it, be reminded, will be destroyed. Amen? Dahil sabihin, pinalalahan tayo ng Diyos na ang pagkatapat talaga ay dapat sa atin. Pag pinayaman tayo ng Diyos, huwag niyong kalimutan ng kaharian ng Diyos. Amen? Pag pinaunlad tayo ng Diyos, huwag niyong kalimutan yung gawain ng Diyos. Huwag niyong kalimutan yung ministry na Panginoon. Because habang pinaunlad tayo at ginagawa natin bahagi, yung pag-unlad din ng ministry ng Panginoon, amen, lalo tayo dito sa kasi nakikita yung puso natin, in spite of achieving many things in this earth, hindi tayo na focus na sa Diyos pa rin tayo, nakikita ng Diyos yung puso natin. That is why, ito yung testing na lalo tayo nagtatay. Okay. So, in verse 12, as you look forward to the day of God is coming, the day will bring about the destruction of heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth. Sabi dito sa verse 13, but in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth. Mga Christian, hayaan po natin na maging inspirasyon natin bilang Kristiyano ay hindi lamang yung mga bagay sa salibutan, kundi ito po yung tingnan natin. The ultimate promise of God, the coming of the new heaven and new earth. Huwag tayo, tama na, na-achieve ko na ito, nakapag-around the world na ako, nagkaroon na ako ito, having this and that and everything, ito na yung achievement. Hindi po yun. Pinakamataas natin dapat pangarap, sabi dito, let us look forward to the new heaven and new earth.
And sabi doon, well, righteousness will dwell. So then, in verse 14, the last verse, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort, okay, to be found spotless, blameless, and at peace. Ngayon, narinig natin itong pastor yung pangangaral about the coming of new heaven and earth. That we are the new city of Jerusalem. The church is the new city of Jerusalem. Our aim now and goal now ay mapapina, makasama doon. Yun na yung ating mataas na pangarap. Sabi sa verse 14, so then, dear friends, mga kaibigan, mga minamahal, since we are looking forward to these things, yung mga bagay na yun, new heaven and new earth, mapabiling tayo doon sa new city of Jerusalem na magiging dwelling place of God forever. Sabi dito, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Gawin natin yung lahat ng ating mga ginagawa. Sabi doon, to be found spotless, walang bahid, walang batik, walang blameless, walang kamalian, and at peace with Him. Be at peace with Him. Na tayo ay laging nasa panimulos. Tayo ay laging nasa pakikipagkasundo sa ating Diyos. So di ba, napakaganda naman. Be at peace with Him. That every effort na gagawin po natin for us to pursue the promise and the coming of new heaven and earth is to become spotless, blameless, and to be peace with God.